Kahapon nga nag-attend ako sa workshop ng Master Martini. Then after ng workshop, dumaan kami dito sa The Podium. Yaman-yamanan ako. Tapos sa malayuan pa lang, nakita ko na kagad yung mga karatula ng 70% sale off. Oo, naakit talaga ako. So first time ko dito sa Gurdos. Ang daming naka-sale. Oo. Ang natipuhan ko nga dito ay yung bandit pan nila. Nabili ko for 400 pesos. Meron din akong biniling ceramic. 600 pesos naman siya. Pareho siyang bandit pan. So, ayan, dahil bago, gagamitin kagad natin. So, gagawa tayo ng chocolate butter cake. Perfect siyang cake base para makuha natin yung design ng bandit pan. So, ang ginawa ko, binarasyan ko yan ng shortening, buong palibot. Then, idadust naman natin ng cocoa powder. Dito naman tayo sa paggawa ng ating chocolate cake butter. Magme-measure lang ako dito ng 150 grams ng Van Noten Professional Intense Dark Chocolate. So, chinap ko lang yan. Then, imemelt ko na to sa microwave. Nagustuhan ko yung chocolate ng Van Noten kasi ang dali lang niya talagang i-melt. Hindi siya basta-basta din nasusunog. Set aside natin yung chocolate. Then, dito sa isang saucepan, maglalagay ako ng 105 grams ng water and 285 grams ng white sugar. Lalagyan ko din yan ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Ibo-boil ko yan. Nag-timer ako dito para makita nyo kung gaano tayo katagal nag-boil. Medium low lang yung apoy natin. Hindi nyo siya kailangang haluin. Oo. So, ang ginagawa natin dito ay invert sugar. Kung natatandaan niyo yung video ko ng brownies version 2.0 before, mga 5 years ago na yun, oo. Nag-apply din tayo nito doon. So, invert sugar, nare-retain niya yung moisture, especially sa mga cake, sa mga bar. Nagagamit ko to before sa fruit cake din. Talagang nagiging moist and mas humahaba yung shelf life ng ating mga baked products kapag gumamit kayo ng invert sugar. So, pagka-boil ko ng sugar natin, ay pinalamig ko yan ng mga 3 to 4 minutes para naman hindi na siya makasunog ng ating cocoa powder. Then, dun ko na binulum yung ating cocoa powder, 30 grams. Hinalo ko yun hanggang sa wala ng lumps ng cocoa powder yung natitira. Pagkatapos nun, isa-isa na nating ihahalo yung ating 3 pirasong itlog. Large to, tinimbang ko to para eksakto nyo makukuha, nasa 187 grams nung meron pa siyang shell. Pagka-combine natin ng egg, naglagay ako dyan ng 125 grams ng all-purpose cream and 10 grams ng white vinegar o 1 tablespoon. Tsaka ko na ihahalo yung melted nating chocolate kanina. So, ang importante sa paggawa ng recipe na to, make sure na lahat ng ingredients nyo ay pare-pareho ang temperature. Hindi pwede yung galing sa chiller. Make sure na lahat ng ingredients na gagamitin natin ay nasa room temperature na. So, hinalo ko lang yung chocolate natin until well combined, and dito sa separate na bowl, magki-cream tayo ng 188 grams ng room temperature na butter. Hindi natin siya kailangang ipa-volume. Huwag niyong gagawin yon kasi magkakaroon tayo ng mga air pockets na mag-expand kapag binig na natin. Ang ina-achieve natin dito is medyo maliliit lang yung crumbs niya and talagang magiging moist yung ating chocolate cake. Chef, ang dami namang extra step at saka ang dami namang extra ingredients. So, dun sa extra ingredients natin, naglagay tayo ng melted chocolate para yung outer layer ng ating chocolate butter cake ay maging malutong. Meron siyang manipis na crust na medyo crunchy. Then, magiging moist, parang natatrap ng crumbs yung chocolate natin. So, lalo na pag malamig na yung cake natin, hindi siya basta-basta na dry and moist talaga. Dun sa paggagawa naman ng invert sugar, dagdag step, dagdag na time sa paggagawa. Pero kasi, pag nag-add ka ng isang importanting step sa paggawa ng mga baked products, parang ka nag-add ng extra tender care. Mas sumasarap yung binibake natin, and of course, yung benefit ng ginagawa natin yon. Oo, lalo na yung invert sugar, pwede nyong i-apply yon sa kahit anong binibake nyo. Okay, pero mag-a-adjust pa rin, of course, may water. So, after nating ma-mix yung wet ingredients natin, nag-sift na ako dyan ng 242 grams ng cake flour, 1 teaspoon ng baking powder, and 1 teaspoon ng baking soda. Spatula na lang yung ginamit kong panghalo doon. Bukod sa recipe, importante din yung susundin nyo yung mga steps. Para hindi kayo magtataka kung bakit hindi naging magkapareho yung ginawa natin, okay? Binake ko yan sa preheated oven, 160 degrees Celsius for 28 to 30 minutes. And eto na,
Hindi natin to kailangan palamigin, oo, dahil dun sa ginawa nating pang-grease dun sa pan natin. And syempre yung nilagay nating melted chocolate, kusa na yung matatanggal dun sa pan ng maganda, ng maayos yung korte. So, ang ginawa ko, pinalamig ko lang to. Pwede nyo tong ibalot sa cling wrap, kahit mainit pa, kahit bagong ahon pa, tas tsaka inyo ilagay sa freezer, mas magiging moist ang butter cake kapag ganon. Para sa gagamitin nating frosting, hindi na ako gagawa ng ganache. Mas gusto ko yung nagsiset yung chocolate sa ibabaw ng butter cake. Ewan ko, mas masarap sa akin yung ganun. So, nagmelt lang ako dyan ng around mga 70 to 80 grams ng chocolate. Then, minalt ko lang yun sa microwave. And then, yun, bubuhos lang natin ng paganyan. And then, ready to serve na to. Again, mas maganda to, mas moist, mas maganda yung color sa loob, mas nagda-dark siya, and nag-oil-oil yung texture niyan sa labas kapag ka na-rest na siya overnight, okay? So, pero ito kahit bagong bake pa lang, makikita nyo naman na moist na talaga siya kagad. So, ayun ang mga kalutong tinapay. Sana nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!